ang pakay nyo sa bakasyon ay hindi lang puro kasiyahan, kundi pagkakataon din para tumuklas at matuto ng bagong mga kaalaman, Masbate ang para sa inyo. Doon, pwede kayong mag-enjoy at pwede ring balikan ang mga bakas ng nakalipas. Sa mga nagbabakasakali dyan na maka-experience ng wild summer adventure, baka ito na ang inyong travel destination. Kung saan baka matsyempuhan yung makasalubong ang daan-daang mga baka. Welcome to Masbate! Tuwing Abril, malaking selebrasyon dito ang kanilang Rodeo Festival. Sa kapistahang ito, ang mga cowboy at cowgirl ng Masbate nagpapaligsahan, patagalan sa pagsakay sa baka at palakasan ng loob sa pakikipagkarambola sa kanila. Isa sa mga nag-aalaga ng hybrid na mga baka dito sa Masbate, ang ranchong ito sa bayan ng Mandaon. Maaari itong pasyalan habang nakasakay sa kabayo. Chance mo nang mag-feeling hasyendero o hasyendera. Pero para sa mga nananabik dyan sa vitamin C o dagat, hindi kayo mauubusan sa Masbate. Lalo pat ang kanilang probinsya na papalibutan ng mga karagatan. Ang isa sa 3 malalaking isla ng Masbate, ang isla ng Burias. Para makarating dito, mula Camarines Sur, kinakailangang sumakay sa malaking bangka kung saan kasyang-kasya ang mahigit 100 mga pasahero. Ang biyahe, umaabot ng 2 hanggang 3 oras. At ang isa sa mga pinakasikat ditong isla, kung saan may naglalakihang rock formations at talaga namang makapigil hininga ang view, ang Animasola Island. Sa gitna ng mga rock formation, may lagoon. Dahil may mga bato sa gitna at paligid nito na maaring sampahan, kaya naman tinawag na Mermaid's Lair. Tinawag siyang Mermaid's Lair kasi yung mga bato doon, para siyang tambayan ng mga sirena. Wala pa namang nakikita kaming sirena dito. Naging popular lang yon dahil sa mga vlog. Maganda yung rock formation, saka yung water po, clear na clear, ang lamig, ang sarap maligo. Nag-enjoy po kami lahat dito. 1 oras mula sa Animasola, matatagpuan ang Dapa Island, na ang pangalan akmang-akma sa mga rock formation na parang nakadapa. Perfect para sa mga gustong mag-emote o mag-pictorial. Dahil mababa lang ang mga cliff dito, hindi ka matatakot na mag-dive ng paulit-ulit. Mababa lang yung tatalunan at yung pag sa beach, hindi siya mabato. Enjoy naman talaga. Pero ang Burias, meron din ilang misteryosong mga kwento. Kamakailan lang kasi, may nag-viral na post sa Facebook dahil daw sa isang kakaibang photo bomber. Ang naturang litrato, kuha sa halos 200 taon ng lumang simbahan sa bayan ng San Pascual. Yung morning na yun, 3rd day na po namin sa Burias noon. Pumunta kami sa port kasi medyo malayo siya dun sa tinutuluyan namin. Pabalik, nag-drop by kami sa simbahan. Pagkatapos daw nilang magdasal at maglibot sa loob ng simbahan, noon lamang Biyernes Santo, nagpakuha sila ng litrato sa labas. After nun, diretso na kami dun sa tinutuluyan namin. Pagka-uwi sa kanilang transient house, doon na nila nakita ang binansagang photo bomber. Tapos zoom in ko yung picture. Tapos parang nag-joke pa ako na sabi ko, hala si kuya nag-photobomb. Agad po namin tinanong yung nag-take po ng picture sa amin kung may napansin siyang dadaan sa likod namin.
Wala naman daw Yung suot po ng nasa picture parang yung suot ng pare. suot ng pari. Ayon sa kanilang mga pinagtanungan, ang nasa litrato, maaring ang dating pari raw ng parokya na yumao noon lamang nakaraang taon. Itong pari na to, yung nagpaganda ng nagpapintura siya. Tapos yung gate na pinipicturan niya, siya ang nagpagawa niya. Pero ayon sa ibang mga residente na nakakakilala mismo sa pumanaw na pare, imposible raw na siya ang nasa litrato. Hindi ganun ang profile ng kanyang face. Katamtaman lang naman ang kanyang katawan. Hindi siya malaking tao. Good memories should not be destroyed kung sa akin lang. Buong stay ko dito nung malito until now, wala naman akong narinig na ganong kwento. Itong photo sa right, this is the original photo that they sent us. Dito sa left side, the image of the ghost has a very distinct line here on the right. Plus makikita niyo yung pixel. Ito yung tao, pixels, and then the background, wala ng pixels. So modified na yung background. I would say that this image is modified. Sa nagsasabi po na edited daw po yung photo. Hindi na kami mag-aaksaya ng oras na mag-edit ng photo. Tsaka hindi naman po kami mga pro editor. Sa amin lang po, hindi naman po kami mga loloko sa inyo. Pati kami po unexpected po yun. Mula sa isla ng Burias, tara na sa Ticao, kung saan ang kanilang karagatan may natatagong yaman. Ang isa sa mga ipinagmamalaki ng bayan ng San Jacinto, ang resort na ito na may mga makukulay na villa at napakagandang dalampasigan. Dream vacation spot daw ito para sa mga nagnanais ng privacy. Tahimik po dito, saka makaka-relax yung guest. Private property kasi ito. Malayo sa bayan. Heaven din daw ito para sa mga diver. Dahil 20 minutes lang mula sa resort, mararating ang parte ng dagat na tinatawag nilang Manta Bowl. May lalim itong humigit kumulang 30 meters, kung saan pwede kang lumangoy sa piling ng mga manta ray. Pati na ng mga whale shark. Kasi sabi ko, sana makakita kami. Yung whale shark, halos tuwang-tuwa ako. Sabi ko, yes, nakakita kami. Kahit sabi ko, napagod ako. Isa pa sa mga ipinagmamalaki ng Masbate, ang naggagandahan nilang coral reefs. Mula sa kabisera ng Masbate, ang Masbate City, 10 minutong boat ride lang, mararating ang Buntod Marine Sanctuary. Ang tubig, napakalinaw. Meron ding sandbar kung saan pino ang buhangin. Punta po kayo, maganda po dito. Talagang sulit po pag pumunta kayo ng Buntod Marine Sanctuary. Sa Masbate, hindi lang mga baka ang iyong makakapiling. Sa kanilang mga naggagandahang isla, may mga nilalang na sasamahan ka sa paglangoy. At kung suswertihin, pati mga misteryong nilalang, bigla na lang a-appear sa iyong mga litrato. Kaya ang bakasyon, better sa Masbate.